Okay, magandang gabi po sa atin lahat at magkakaroon po tayo ng Our Daily Words of Encouragement ngayong gabi at dito pa rin po kami sa Batak ngayon dahil meron po kaming prayer fellowship with pastors and workers kanina po sa Sagsole, Ilocos Norte at patuloy na nakikita natin ang pagkilos ng Panginoon sa iba-ibang ministries, mga churches at tunay nga mga kapatid na ang ating Diyos ay buhay na gumagawa sa kanyang mga iglesia. Okay, tayo po ay manalangin before we go to our message tonight. Dakilang Diyos, bless po ang aming pag-aaralan mula sa inyong salita. Muli niyong pagbalain ng inyong mga anak na nakikinig ngayon. Naway maging pagpapala ang inyong salita na kanilang mapapakinggan at matututunan sa gabing ito. Muli, tawad po lahat na sa mga kasalat-kulang. Salamat din po sa lahat ng ginawa niyo po sa araw na ito. Kung aking dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Dito po sa Matthew 6:33, very familiar passage in the Bible says, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Okay? So ito po ay sinulat ni Matthew na kumbaga ni-encourage niya and exhort niya yung mga tao, mga believers na seek ye first the kingdom of God, sabi nila. Dahil po nag-aalangan ng mga tao na ano kaya ang kakainin ko, kung babasahin niyo po sa mga naunang verses, ano kaya ang isusuot ko, sabi nila, ano kaya ang kakainin ko, anong iinumin ko. So they are worrying about their basic needs na pambuhay po sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, at they are worrying about the needs of their lives and for their family. Ngayon, sabi ng Bible ay take no thought of tomorrow. Huwag niyong isipin yung kailangan niyo bukas. Ang gawin niyo lang, sabi ni Matthew na seek ye first the kingdom of God. Okay? Hanapin niyo ang kaharian ng Diyos and His righteousness, yung kanyang katuwiran, di ba? Gawin niyo lang ang mga pinapagawa ng Diyos sa inyo sa loob ng kanyang kingdom. At sabi ng Bible, and all these things shall be added unto you. So yung all these things po ay yun po yung mga sinabi sa mga naunang verses, yung mga basic needs po nila. Iinumin nila, kakainin nila, damit nila, at mga worries nila. Na kinakailangan po nilang pangbuhay sa kanilang sarili. At ang pangako ng Biblia, mga kapatid, ay pagka we seek God, seek first the kingdom of God and His righteousness, sabi naman ng Bible, all these things shall be added unto you. Diba? Mamuhay lang po tayo doon sa loob ng kingdom of God. At sa part po dyan, yung church of God, tsaka yung family of God. Alright? So, mamuhay ka lang doon sa kingdom of God. Alright? Sa Bible School po, pinag-aralan namin yan sa family of God, church of God, kingdom of God. Ang pinakamalaki po dyan, ay the kingdom of God. Nandiyan po sa loob niya ng family of God, ang church of God. So in other words, Jesus is the King and we are His servants. Tayo po ang namumuhay sa kanyang kaharian. And if God is the King in His kingdom, then we must subject to His kingship. Kung anong gusto niya, ng hari. Kasi hindi naman po babayaan ng hari ang mga tauhan niya, ang kanyang mga servants, hindi naman pabayaan ng ang hari ang pangangailangan ng kanyang kingdom. Sa katunayan, andun po siya para pangunahan yung king na yan. And tandaan po natin, Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Kung sa tao po yan, kapatid, ay sabi niya, all these things shall be added unto you, di ba? O kung yung tao yung hari, hindi niya pinapabayaan yung kanyang mga kasamahan human king yan pero King of Kings and Lord of Lords pa kaya. So kaya nga po sa panahon ngayon, nagtataas lahat ng bilihin, oil crisis, and bumababa rin kahit papaano. Pero sabi ng DOE, hindi na babalik katulad ng inaasahan nating 60 pesos. Bakit? Marami na pong damage ang Iran It took, sabi nga ni President Trump, ay 10 to 15 years to rebuild yung kanyang mga na-destroy doon. Di ba? So, hindi na po bababayan. Ganun pa man, pangako naman ng Panginoon, ay all these things shall be added unto you. So, let's just live in the kingdom of God and do what He wants. Do what His will. No?
at yung kanyang katuwiran ipamuhay lang po natin. Ang gusto ng Panginoon sa atin, the Bible says, all these things shall be added unto you. Hindi ka kailanman magkukulang, hindi ka kailanman maubusan, hindi ka kailanman maglalak, alright? Kundi sapat, more than enough ang Diyos sa ating pong buhay. Okay? So napakarami po nating kailangan sa buhay, pero ang maganda, God provides, di ba? All these things shall be added unto you. Kaya manatili lang po tayo ho na mamuhay sa kingdom of God and His righteousness. Hanapin lang po natin the kingdom of God and His righteousness. And the Bible says, all these things shall be added unto you. Okay? Ay manalangin, dakilang Diyos, bless yan yung mga salita namin na pag-aralan. Kayo pong muna sa bawat isa at maitaas sa lahat. Thank you. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Panginoon pong magpala sa inyo mga kapatid at Mama Lani, Galima, Benito. Ang Diyos pong mag-bless sa inyo po at sama po kayo naroroon. Ganoon din po sa lahat pa ng nakikinig sa iba-ibang parte ng ating bansa, sa Pangasinan, Bulacan, sa Pampanga, sa of course sa Candon, and sa Asia, sa Korea, sa Amerika. Ang Diyos pong magpala sa inyo ho at hindi niya po tayo pababayaan sa panahon po ngayon na taghirap, sabi nga ng marami. Alright? Crisis, napakaraming mga pangyayaring hindi kagaya dati. So nagbago man ang mga panahon, bilihin, ang Diyos po ay hindi nagbabago upang itrato tayong special sa kanyang harapan. Okay? Magandang gabi po sa ating lahat.